viral video na ito, makikita ang dalawang babae habang iningungod-ngod ang tinapay sa bibig ng isang matanda. Ang matanda, walang kalaban-laban habang sapilitan siyang pinapakain ng mga babae. Pero hindi pa nakontento ang dalawa. Binuhusan pa nila ng tubig ang matandang babae. Ano ang kwento sa likod ng videong ito? Ilan pang senior citizen ang patuloy na nakararanas ng karahasan. Diba? Hindi kasi nag-aawa. Baon na lang kamabe! Ang masaklap, madalas nilang sapitin ito sa kamay mismo ng kanilang mga kaanak at sa sarili nilang tahanan. Paano sila mapoprotektahan laban sa ganitong karahasan? Daming uod oh. Gumagalaw-galaw pa oh. Paano kung ang pinaka-pinandidirihan mong peste? Bigla mo nalang makita sa iyong kinakain. Laking gulat ng isang customer nang makita niya ang mga gumagapang at maiitim na uod sa kanyang tinake-out na ulam mula sa isang karinderya. Reklamo natin yun, balik tayo dun. Ang problema, nakain na niya ang ilang bahagi ng isda. Nung niluwa ko, inalungkat ko, ay nakita ko po talaga yung mga uod. Gumagalaw-galaw pa oh. Buhay na ipis naman ang nakitang nakahalo sa rice meal ng isang customer ng isang food stall. Ang ipis, nanguya pa raw ng customer. Pagka subo ko po noon, may parang gumalaw po sa bunganga ko. Daming uod oh. Gumagalaw-galaw pa oh. Paano masisigurong ligtas sa mga pesting ito ang mga pagkain ibinebenta sa publiko? Loob ng refrigerator may cockroach. At ano ang ginagawa ng mga lokal na pamahalaan para mapanatili ang kalinisan ng mga food establishment? January 18, nang bumili si Miles ng lutong ulam mula sa isang karinderya sa Valenzuela City. Pero habang kumakain, napansin daw niyang parang may gumagalaw na bagay sa kanyang kinakaing isda. Daming uod oh. Oh. Gumagalaw-galaw pa oh. Nang tignang mabuti, laking gulat niya na uod pala ang gumagapang-gapang at nakapalibot sa kinakain niyang paksiw na bangos. Yung mga uod po ay maliliit po siya and marami po talaga siya na parang kiti-kiti po sila. Huli na raw nang makita niya ang uod sa kinakaing isda. Dami. Reklamo natin yun, balik tayo dun. Mahigit kalahati na po yung nakain ko. Tapos nung napatingin ako sa tiyan, shock, sabi ko, bakit may gumagalaw? Sabi ko, ganun, ang daming gumagalaw. Tapos nilawa ko ngayon yung kinain ko. Nakita ko po talaga yung mga uod. Dahil sa nangyari, agad tinawagan ni Miles ang karinderya kung saan niya binili ang pagkain. Nag-usap po kami sa cellphone kung ano mang may mangyari sa akin, sumakit man ang tiyan ko or na food poison man ako, sasagutin naman po nila yung gastos. Dahil sa pangamba ni Miles na magkaroon ng masamang epekto sa kanyang kalusugan ang nakaing isda, inireport niya sa barangay ang pangyayari. Nagpa-blatter kami for the safety na rin, 'di ba, na may malinaw na usapan. Pinapahati ko lang sa Nakapanayam namin ang may-ari ng karinderyang inirereklamo ni Miles. Depensa niya, hindi lang daw nalinis mabuti ang isda bago lutuin. Kasi bago yung helper namin eh. Siguro hindi masyadong nalinis yung pinaka-about sa bituka. Yung siguro naging cause ng para nagkaroon mo siya ng mga parang uod na maliliit. Gumagalaw-galaw pa oh. Ikinonsulta rin namin sa isang food expert kung ano ang posibleng dahilan kung bakit may mga uod sa isdang nabili at nakain ni Miles. Karaniwan, yung mga maliliit na uod na nakikita natin sa pagkain na parang maliliit na bigas, sila ay galing sa langaw.
So ito yung mga maggots or larva sa mga dapisang itlog ng langaw pag ito ay nadapuan. Posible rin daw na hindi maayos na nabantayan ng pagkain habang itinitinda. For example, nakadisplay, nakabuyang lang yung pagkain, walang takip. And pag ito ay matagal nang nakadisplay talaga. Ilang araw matapos ang insidente, binisita ng City Health Office ng Valenzuela ang karinderya kung saan nabili ni Miles ang kontaminadong isda. Pagpasok pa lang, bumugad na sa kanila ang lagayan ng ulam. Wala ring takip at nakatiwangwang lang. Ito yung mga i-complain nyo, ha? Ito tinatawag natin post-audit requirement po para sa business. Sabi ng City Health Office, malinaw na paglabag ito sa kanilang sanitation code. Kasi lahat po yun, pwede po mag-contribute dun sa contamination. Yun yung iniiwasan natin, mga foodborne illnesses na maaaring idulot ng mishandling, tsaka yung establishment mismo kung hindi maayos. Sumunod namang in-inspeksyon kung may sanitary permit ang karinderya. And as we see, yun naman sa target natin, karinderya, compliant naman siya kahit pa paano, di ba? Pero paglilinaw nila, hindi sapat ang pagkakaroon ng sanitary permit para makaligtas ang may-ari ng karinderya sa nangyaring insidente. Dahil dito, imo-monitor daw ng LGU ang karinderya sa loob ng 14 na araw. Pero kailangan nilang sumunod sa mga requirement na hinihingi ng City Health Office, gaya ng Food Safety Seminar at Pest Control. Para naman sa may-ari at mga tauhan ng karinderya, kailangan nilang maipasa ang exam sa Food Safety Training. After no, kapag ayaw talaga na mag-comply, mag-i-issue na po kami ng endorsement sa BPLO para maipasa lang isa. Isang ipis naman ang nakitang nakahalo sa in-order na rice meal ng binatilyong si Tonton. Hindi niya tunay na pangalan. Sa isang sislingan sa Lipa, Batangas. Kwento niya, buhay pa raw ang ipis na muntik na niyang malunok. Nasa loob po siya ng rice. Pagkasubo ko po, may naramdaman po ako sa bunga akong gumalaw. Sinubukan nilang ireklamo sa food stall ang pangyayari. Pero wala raw ginawang aksyon ang mga tauhan nito. Nung nakita nila, nandoon pa yung ipis, buhay, bumalik sila sa pwesto nila. Tag-ingintay kami kung ano bang aksyon na gagawin o reaction ba, kung ano ba. Hanggang sa nainip na kami, walang nangyayari. Walang pumupunta. Ipinarating naman namin ang insidenteng ito sa City Health Office ng Lipa, Batangas. Itong Lunes, binisita nila ang nasabing food stall para inspeksyonin. Ilan lang ang mga larawang ito nakuha mula sa isinagawang inspeksyon. Actually, ang nakita namin, dami, may breeding place ng vermin, ng cockroach. Talagang meron. Hindi namin nalalaman kung saan nanggagaling. May mga open con kasi na posibleng doon nanggagaling. Pero ang mas ikinagulat daw nila, loob ng refrigerator may cockroach. Bukas ang refrigerator, may cockroach. Paano nangyari yun? Ilan pa sa mga nakitang nalabag ng food stall ay ang paggamit ng mga maruruming gamit pang kusina at food storage at mga nakatambak at nakakalat na kitchen appliances na posible raw pamahayan ng mga peste. Natuklasan din nilang walang sanitary at mayor's permit ang food establishment. Dahil sa mga nakitang paglabag, nagbigay ng 10 araw ang City Health Office para ayusin ang mga violation ng food stall. We will do another inspection for next week. We gave them 10 working days to complete all the requirements para makakuha na sila ng sanitary permit. Kung meron pong makikitang paglabag talaga, because this is a public health threat, no, sa kalusugan po ng mga tao, ay pwede na pong mag-recommend yung ating pong health authority para isarado na po. Sa ilalim ng Sanitation Code of the Philippines, maaring maipasara ang kung anumang food establishment kung walang kaukulang permit mula sa LGU. Nakasaad din sa batas na responsibilidad ng lokal na pamahalaan na bantayan at inspeksyonin ng mga food establishment para matiyak ang kaligtasan at kalinisan ng mga ibinibenta nila sa publiko. Paalala ng Department of Health para masigurong ligtas ang kakainan. I-check kung may sanitary permit sila. Mahalaga ring malaman ng mga customer kung may health certificate ang mga food handler sa bawat kainan.
Ibig sabihin po na ang mga food handlers po, mga workers sa isang food establishment ay appropriate or fit to work para po doon sa food handling. Responsibilidad ng bawat food establishment na mapanatiling ligtas at malinis ang mga pagkain ibinibenta sa publiko. Tungkulin din ng bawat lokal na pamahalaan na bantayan at siguruhing sumusunod sa batas ang mga nasasakupan nilang kainan. Daming uod, oh. Lalo pat buhay at kaligtasan ang nakataya rito. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook. Sa cellphone video na ito, makikita ang pagtawag ng dalawang babae sa isang matanda. Paglapit ng lola, bigla na lang iningud-ngud ang ilang piraso ng tinapay sa kanyang bibig. Ang lola, walang kalaban-laban nang hablutin ng dalawang babae ang kanyang buhok. Ilang saglit pa, bigla nilang binuhusan ng tubig ang matanda. Natigil lang ang pananakit ng dalawang babae nang may lumapit na bata para awatin sila. Sa pagsisiyasat ng Reporter's Notebook, napag-alaman namin na may iba pang video na ginawa ang dalawang babae kung saan sinasaktan din nila ang lola. At ang mga pananakit, prank pala para sa content ng kanilang social media page. Ayon sa isang eksperto, malinaw na pang-aabuso ang ginawa sa matanda. So scripted. So para panoorin, no, ng mga tao to catch attention, ma-offend ka. Bakit ganito? No, bakit anong ginagawa sa elderly? 'Di ba? Meron tayong norms na hindi dapat nire-respect ito. Pero ngayon, hindi na nga ginagamit na nga nila ito no, para pagkakitaan. So yun yung problema. Dapat sinesensor yan So dapat may guidelines dyan. So dapat alam natin yung moral natin, alam natin yung kultura natin. Hindi dapat to nagde-degrade ng isang tao, ng lahi, ng kulay, at iba pa. No, dapat may respeto. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang mga babae sa video at ang kanilang barangay, pero wala pa silang sagot hanggang ngayon. Ayon sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority, 8.5% ng populasyon ng Pilipinas ay senior citizen. Katumbas yan ng 9.22 milyong Pilipino, edad 60 pataas. Dahil sa bilang na yan at maging mga hamon na patuloy nilang hinaharap, may tuturing daw ang mga senior citizen na marginalized o minor sector ng lipunan. Buti nga kamo, hindi na yung mata na. Itsura, di ba? Hindi na sila naawa. Sa Marilao, Bulacan, naabutang umiiyak ang isang bugbog saradong matanda habang nakaupo sa kanyang wheelchair. Halos mangitim ang kanyang mukada sa tindi ng mga tinamu niyang pasa. Ang 76 na taong gulang na si Lola Nenita, isang stroke patient at hindi na nakalalakad. Hirap din siyang makapagsalita. Ang matanda, pinagbubugbog raw ng kanyang mga kapitbahay. Nay, saan ka po tinamaan? Sino po ba may gawa niyo? Kapitbahay po. Kwento ng kanyang manugang na si Sheila, nagsimula raw ang lahat nang magkaalitan ng kanyang asawa at dalawa nilang kapitbahay noong bagong taon. Noong time na yun, maraming tao, tsaka maingay. Kaya sumugod yung dalawang bata na yun, nakakapitbahay namin. Kasi sabi, nag-dirty finger daw yung asawa ko. Hindi naman namin nakita. Pinasok daw ng dalawang lalaki sa bahay ang kanyang biyanan at dito na raw pinagsusuntok ang kanyang asawa at walang awa raw na dinamay si Lola Nenita. Nag-trespassing doon sa bahay ng biyanan ko. Pinagsusuntok na nila. Yun, hanggang sa inawat na namin, 15 minutes to 30 minutes, nakita namin, bumukol na talaga yung pisngi ni nanay. Hirap nang kumilos si Lola matapos ma-stroke noong 2019. Pero mas lalo pa raw bumigat ang pakiramdam ng matanda dahil sa nangyaring pambubugbog sa kanya. Dati, pag nakaupo siya, nag-aano na kami, nag-TV ngayon. Lagi siya lagi hihiga. Kasi nga, masakit yun dito, masakit yung ulo niya. Pero ngayon lagi siya tahimik.
Kaya makikita niya yun. Tuturo niya talaga yung paglabas niya. Nagreklamo raw sina Sheila sa barangay tungkol sa pangyayari pero wala raw makapagbigay ng sagot sa kanila kung kanino pwedeng lumapit nung una. Nung nagtanong kami ng for senior citizen kung saan pwede kaming magreklamo, walang sumagot sa amin. Hindi daw nila alam kung saan. Nang tawagan namin ang lupon ng barangay, sinabi nilang may itinalaga ng araw ng hearing sa kanilang lupong tagapamagitan. Tapos na po sila sa 3 paghaharap sa lupon. Pagkatapos po nito ay isinampa na po ito sa 3 paghaharap naman sa pangkat tagapagkasundo. So kailangan po in 45 days matapos po namin ito. At kung talagang hindi po sila at hindi po magiging matagumpay yung pamamagitan ng ating pangkat tagapagkasundo, ay mapipilitan pong mag-issue ng Certificate of File Action ang ating barangay nang sa ganun ay maidulog po nila yung kanilang ginaing sa mas mataas na pagdinig. Sa ngayon ay nangangailangan din ng tulong ang pamilya para sa pagpapagamot sa matanda. Kasi kailangan tutukan nila yung napinsala kay nanay sa mukha niya. Nagbigay din ng kaunting tulong ang programa para sa matanda. Ang naranasan ng pamilya ni Lola Nenita hindi nalalayo sa pinagdaanan ni Alberto Cadeleña, 71 taong gulang. Kwento ni Lolo Alberto, ang kanyang pamangkin daw sa asawa ang nanakit sa kanya nang magtalo sila sa kita sa pagpaparking. Paparking po ako, tapos dumating siya. Meron pa palabas, siya kumukuha ng bayad. Sabi ko, hindi naman tama yan. Mali ang ginagawa mo eh. Ayan ang gayon, matanda ka na eh. Sabi sa akin, biglang sumugod sa akin, patalikod akong ganun. Pagharap kong ganun, sumuntok. Ngayon, pag ganun ko, puro dugo na ako, tumakbo siya. Wala na, parala ako na blackout na, nakaganon na lang po. Hanggang ngayon, bakas pa rin ang mga tama ni Lolo Alberto. Kinailangang tahiin ang pumutok niyang sugat sa mukha. Lumabo na rin daw ang paningin niya simula nang mangyari ang insidente. Mahaba po ito, hanggang dito, hanggang dito sa amin. Hindi ko nga may dilat yan, no. Buti na, medyo nakikita ko ito. Yung mata ko, ang tingin ko sa para may bulating gumagano-gano, tapos blood. Tapos pag natutulog ako, may parang ilaw na umiikot na pag ganun. Gumaganon. Hindi ako nakapagtrabaho. Malaking problema po yun. Kasi, una pagkain ko. Hindi kami nag-ano ng asawa ko. Saka ng mga anak ko, di ako maasa kasi may mga kanyang buhay na po sila eh. Sarili ko. Ito po yung medical legal ng tatay ko. Itong mga reseta na to na binili kong gamot ng tatay ko, yung mga panglunas niya, ay sa totoo lang po, ay puhunan ko po talaga yan sa pagtitinda ko. Hindi raw ito ang unang beses na sinaktan siya ng kanyang pamangkin. Kaya noong January, hindi na raw siya nag-alinlangang i-report ang naranasang karahasan sa barangay. Basta bayaran niya ako. Pag hindi ako binayaran, may usapan kami sa barangay na itutuloy ko yan. Pero ang hinanakit ni Rebecca, hindi raw naaksyonan agad ng barangay ang reklamo ng kanyang ama. Nang nagpa-blatter po yung tatay ko sa kanila, bilang barangay sila, dapat inasikaso nila, duguan yung tao, senior citizen yon. Kawawa naman ng mga senior citizen na lalapit kung hindi nila asikasuhin lahat. Nang makapanayam ng Reporter's Notebook ang kapitan ng kanilang barangay, hindi raw nila binabaliwala ang anumang reklamong inilalapit ng mga senior citizen sa kanilang pamunuan. Okay, siyempre, ang normal procedure, binablatter siya sa ating brigada. Well, napagkasunduan nila nung ating senior citizen ay 3,000 pesos na magbibigay sa weekly ng 500 pesos. Nakikipagtulungan na rin daw sila para mahanap ang nagtatago ng suspect. Kasi pagka sila nag-violate dito sa kanilang kasunduan, pwede na mag-file ng legal action, pwede na siya mag-abla ng sa ating piskalya na kung ano man ang legal na case na pwedeng i-ano sa kanya. Dahil naglabag siya sa kasunduan sa barangay. Nakamonitor na rin daw sila kay Lolo Alberto para masigurong hindi na mauulit ang pangyayari. Noong 2022, ipinanukala sa Kongreso ang House Bill 5116 o Senior Citizens Protection Act. Naglalayo nito na gawing krimen ang pang-aabuso at pag-aabandona sa mga senior citizen. Ang problema, hanggang sa ngayon, nakabinbin pa rin ito.
Malaking bagay raw sana ito para may sapat na proteksyon na maibibigay sa mga nakatatandang nakararanas ng pang-aabuso. Ang problema kasi ngayon, wala pang konkretong batas na tutugon doon sa mga nabibiktima ng pang-aabuso. Kailangan din daw na madagdagan ang atensyon na ibinibigay ng pamahalaan sa mga senior citizen, lalo na't kabilang sila sa pinakamahirap na sektor ng Pilipinas. Kulang yung kaalaman, no, kung saan, paano magsusumbong, saan isusumbong. Mahalaga na sa batas na to kahit paano magkaroon ng takot, no, yung mga nang-aabuso sa nakatatanda. Kilala ang mga Pilipino bilang magalang sa mga nakatatanda. Pero sa mga pagkakataong tila nawala ng respeto at umaabot pa sa karahasan ang pang-aabuso, mahalagang maging protektado sila ng isang batas na mangangalaga sa kanilang karapatan. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.